Aminin nyo, sino sa inyo yung napapagalitan dati ni Lola kapag nagwawalis sa gabi? O kaya naman, bawal daw mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Minsan mapapaisip ka talaga, totoo kaya to o panakot lang. Pero alam nyo, sa dami ng sumubok, wala namang nawala kung maniniwala tayo, di ba? Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 pamahiin sa loob ng bahay na hinding-hindi nawawala sa ating mga Pinoy, lalo na kung gusto nating pumasok ang swerte at lumayo ang kamalasan. Simulan na natin. 1. Huwag magwalis sa gabi. Ito talaga ang number 1. Sabi ng matatanda, kapag nagwalis ka raw sa gabi, parang tinatapon mo na rin palabas ang swerte ng pamilya mo. Kung kailangan talagang linisin, ipunin mo lang sa isang sulok muna, huwag mong ilalabas ng pinto hanggat hindi sumisikat ang araw. 2. Maglagay ng barya sa ilalim ng doormat. Gusto nyo ba ng tuloy-tuloy na pasok ng pera? Subukan nyo raw maglagay ng mga barya sa ilalim ng basahan o doormat sa tapat ng pinto nyo. Para raw tuwing may papasok sa bahay, swerte agad ang dala. 3. Iwasan ang magkaharap na salamin. Ito medyo creepy pero seryoso to. Kapag may dalawa kang salamin na magkaharap, nagkakansela raw ang energy niyan. Ang ending, imbes na pumasok ang swerte, parang nababounce lang ito pabalik sa labas. Kaya iwasan nyo yan, lalo na sa mga kwarto. 4. Panatilihing laging puno ang lagayan ng bigas. Sabi nga nila, ang bigas ay biyaya. Kaya dapat, hindi mo hinahayaang makita yung puwet ng lalagyan nyo. Kapag laging puno ang bigasan, ibig sabihin daw nun, hindi kayo maubusan ng pagkain at blessings sa loob ng isang taon. 5. Huwag magtapat ng kama sa pinto. Kilala nyo ba yung coffin position? Yun yung diretsyo ang paa mo sa pinto habang natutulog. Iwasan nyo to hanggat maaari dahil sa pamahiin, para raw itong posisyon ng ilalabas na patay. Ay move nyo ng konti ang kama nyo para mas maganda ang daloy ng positive energy. 6. Mag-alaga ng lucky plants, bilog ang dahon. Pansinin nyo yung mga mayayaman, mahilig sila sa mga bilog na dahon na halaman gaya ng money tree. Kasi ang bilog, simbolo ng barya. Iwasan nyo lang yung mga may tinik o cactus sa loob ng bahay, kasi yung tinik daw, pwedeng magdulot ng away sa pamilya. 7. Ayusin ang tumutulong gripo. May tumutulo ba sa lababo o sa banyo nyo? Ayusin nyo na agad yan. Sabi ng matatanda, yung tumutulong tubig ay parang pera nyo na unti-unting nauubos o naglilik sa mga hindi inaasahang gastos. 8. Itapon ang mga basag na gamit. Sino dito yung may mga pinggan o baso na may lamat na pero ginagamit pa rin? Naku, itapon nyo na yan. Ang basag na gamit ay nagdadala raw ng broken energy o kamalasan sa loob ng tahanan. Maging yung mga sirang orasan, dapat tanggalin na rin. 9. Maglagay ng asin sa mga sulok ng bahay. Kung pakiramdam mo parang laging mabigat ang aura sa bahay nyo o parang laging may hindi pagkakaunawaan, subukan mong magsabog ng kaunting asin sa mga sulok-sulok. Ang asin kasi ay kilalang pantaboy ng negatibong vibes at masasamang espiritu. 0. Magpagpag muna bago pumasok sa bahay. At syempre, ang hindi nawawalang pagpag. Kung galing ka sa lamay o libing, huwag kang didiretso sa bahay. Dumaan ka muna sa convenience store o kahit sa gasolinahan para iwanan doon ang lungkot o malas na nakuha mo sa labas. O, alin sa 10 to ang ginagawa nyo na? O baka naman may alam kayong pamahiin na hindi ko nabanggit? I-comment nyo naman sa ibaba at pag-usapan natin yan. Sana nakatulong itong video na to para maging mas maswerte ang inyong tahanan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa Dream Science para sa iba pang dream meanings at mga kwentong pamahiin. Hanggang sa susunod, ingat kayo lagi.